Conclusion. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Mawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat masaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay mong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. O piguti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat masaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat masaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful.
powerful. I delight to do your will. I will give you praise, O God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful, and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful, For you are so wonderful, For you are so wonderful, and worthy to be praised. Worthy to be praised. Good morning, Jesus! Good morning, good morning. Kamusta po kayo lahat, mga kapatid? Alive in Christ. Sister Sally po yun. Glory to God. Bukod kang pinagpala sa babae lahat. Hallelujah, hallelujah. So, tayo po ay patuloy sa pag-aaral at sa araw pong ito, ang ating tutukuyin ay tungkol naman doon sa parable of the rich man and Lazarus. It will be taken from Lucas 6:16, 19 to 31. Pero bago po lahat, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo ako, mga kapatid. O aming Ama, banal at dakila, kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa muling pagpili mo sa amin upang magamit sa pag-aaral na ito. Kami po'y turuan mo, kami po'y galak na galak, pero ang lahat pong karangalan ay para sa iyo lamang. Yung po mga nagdaan naming araw kung saan kami ay nagkameroon ng pagkukulang, some are intentional, others are talagang sin of omission, sa aming pagbawalang bahala sa mga pangangailangan ng mga taong iniharap mo sa amin noon.
kami po ay muling nagpapalinis at nawa po yung aming pag-aaral ngayon ay maging tunay na bahagi ng aming buhay, kami at ang lahat ng nakikinig. Tulungan mo po kami, O God. Ang lahat ng ito ay nais po lamang naming papurihan ka, pasalamatan, itaas ang iyong pangalan, at wala po kami magagawa kung wala ka. Again, O Banal na Espiritu, samahan mo po kami, kailangan ka namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Brother Rick. Doon muna tayo sa memory verse, no, for the week, Romans 13:8. Ano ba yung Brother Rick? Ang atin pong memory verse for the week ay mula po sa Romans 13:8. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Romans 13:8. Praise the Lord, praise the Lord. So, again mga kapatid, ang inyo pong mga Biblia, kailangan pong sabayan din nyo kami para po ang ating pag-aaral ay naririnig at nakikita. So, Brother Rick, pakibasa naman ang Lucas 16:19-31. Lucas 16:19-31. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Lucas 16:19-31. The gospel. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. So muli magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng nakikinig, sa buong family ng Kompi dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Binabati ko rin po ang aking mga kamag-anak, ang aking po mga kabatchmate na palagay ko po may nanonood na ngayon. Salamat at sila po ay bahagi rin ng aming family sa Lipa. At yung po sa Bulacnin, sa East, sa lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito pong ating pag-aaral na ito ay somehow may similarity doon sa pag-aaral kahapon na binigay sa atin ni Sister Ria. Ito'y tungkol doon sa The Good Samaritan. Meron lamang itong napaka-distinct na pagkakaiba. May similarity pero merong pagkakaiba
somehow doon sa involved na mga tao, saka yung approach sa pangangailangan at kung paano tinugunan. Una sa lahat, doon sa Good Samaritan, nakita po natin doon na mayroong pangangailangan. Mayroong isang tao na siya ay hinarang, siya ay ninakawan, binugbog. Pagkatapos ay sa pag-akalang siya ay patay na iniwanan, siguro doon sa tabi ng langsangan. At tulad ng ating nabasa na, ay may mga dumating. Dalawa po dito ay mga taong simbahan, Libita at Pari. Subalit sa pansarili nilang kadahilanan, ay iniwasan nila na mapalapit man lamang doon sa taong nasugatan. Ang sabi nga ay madudumihan sila, meron pa silang pupuntahan, pero ang direksyon po ay tapos na ang pagpunta sa templo, kaya ito ay hindi na maganda o hindi nakatanggap-tanggap na katuwiran. May naglagay nga po ng isang tanong dito na kung paano kaya kung ang pangyayaring ito ay naganap mismo doon sa malapit, kung hindi man doon sa mismong sa templo. Ang mga tao kayang ito ay magkakameroon ng extra effort or bibigyan ng pansin yung nasugatang tao. Ang sabi ng iba, medyo negative lang at ayaw ko namang puntahan yon. Siguro pag maraming nakakakita, pupuntahan yan. Yon ang agad ay comment ng ilang commentaries. Pero higit na bigyan natin ng tuon, yung Good Samaritan nga, of all the people, hindi inaasahan. Sabi nga sa pag-aaral kahapon, ito mga Samaritano ay mahigpit na kaaway ng mga Hudyo. Napakalalim ng sugat at ito ay naroon sa bawat individual na taga roon sa mga lugar na yon. Pero itong Samaritanong ito ay tumigil at binigyan ng pansin. Hindi lamang binigyan ng pansin, kundi kinalinga yung may sugat. Nilagyan ng first aid, pagkatapos ay isinakipa sa kanyang asno at dinala doon sa, sabihin natin, ito ng pinaka-hospital, sa inn, sa isang tulugan at inihabilin. Nilapatan ng extra pang pagpapagaling at inihabilin na alagaan niyo ito at kung kulang pa ang aking ibinigay na salapi ay babalikan ko bukas at aking babayaran. So yun po ang pinaka-highlight noong The Prodigal Son na pinakita ko sino talaga ang kapwa at nakikipagkapwa. Dito naman po sa ating pag-aaral ngayon, meron din ganong sitwasyon. Pero ito naman ay tungkol doon sa isang tao na mahina na, may sakit, sugatin, a beggar at that. At ang pwesto niya ay doon sa gate noong mayaman na kasama sa ating pag-aaral na ito. So, ang sitwasyon doon sa Good Samaritan, bibihira mangyari ang ganong okasyon. Pero dito naman sa ating parable na pag-aaral ngayon, ito'y napaka-pangkaraniwan sapagkat nasasabi natin kung nasa gate yung nasugatan na yon at yung gate na yun ay isang mayaman, ang probability ito'y nasa kabayanan. So, hindi man nababanggit, marami ang nakakita, nakapansin, pero wala ding nagbigay ng atensyon. Gaya lamang ay ang focus dito ay yung sinabi ni Sister Ria kahapon, na bawat isa sa atin ay bibigyan, padadalhan ng Diyos ng isang sitwasyon, pangyayari o isang tao upang mabigyan ng pagkakataon ang taong yan, ikaw na binigyan, na patunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos, na may gagawin ka sa Kanya. Ang nakakalungkot, hindi ganon ang nangyari. Hanggang sa ang dalawang ito ay bawian na ng buhay. Yon ang pagkakaiba at isang malaki ring meron similarities. There is a call for generous people na hindi naman nagkameron ng action pareho. At ito ang tatalakayin natin sa araw na ito. No? Tulad ng dati, maganda na puntahan natin ang background o konteksto ng ating pag-aaral. At masasabi natin, tulad ng naulit natin nung last Tuesday,
na ito ay nagsimula doon sa mga reklamo, bulong na pahiyaw ng mga pariseyong nandoon tungkol sa kung bakit ang ating Panginoon ay nakikimingle, nakikihalo, nakikikain sa mga masasama, sa mga kumbaga sa hindi karapat-dapat na dumikit sa mga banal. Kaya nga sa halip na sagutin itong direkta ng ating Panginoon, ay bigyan niya ng parabola. At nagsimula ito doon sa Lucas 15. Naulit na natin ng Martes. So, ibinigay niya yung parabola of the lost sheep, parable of the lost coin, and then the parable of the prodigal son. Each one ay sumasagot indirectly doon sa katanungan, bakit ang mga banal na katulad mo ay nakakahalubilo sa mga kasalanan. So, ang ibig sabihin, ang langit, hahanapin ang nawawala. Iyon ay kaya lang, mahirap intindihin nang ayaw umintindi. Ano? Ngayon naman, dinagdagan niya sa Lucas 16. Sa Lucas 16, ay bago itong rich man and Lazarus, ay nagkaroon din siya ng isang parable tungkol doon sa shrewd manager, yung matuso na manager. At ang pag-aaral ay nangangailangan din ng konting oras, kaya dito na agad tayo pumunta sa parable of the rich man and Lazarus. Bago kita tawagin, brother, ha, sa iyong pagsishare, ating tingnan yung mga main characters dito. Dalawa lang naman itong main character. Pati si Abraham is, of course, andun siya. Ang dalawang character dito, yung mayaman, extremely rich, pagkatapos ay si Lazaro na talagang pulubi. As in pulubi. Nothing na pwede niyang sabihin kanya. Wala kundi yung kanyang sitwasyon, katayuan, karamdaman. Hindi lang kanyang pwedeng pagmalaki. Ngayon, marami din dito sa pag-aaral na ito ang pwede natin bigyan din ng pansin tulad ng ito ba ay figurative o literal. Pero pamayan yun. Sa karakter, mapapansin po natin na yung mayaman, walang ibinigay na pangalan. Pero sa mahirap, ito nga si Lazarus. Ito si Lazarus. Because of this, marami nagsasabi na ito ay hindi parabola. Kasi nga, sabi nila, ang isang parabola ay walang tinutukoy na pangalan. Pag ito yung nagkameron ng pangalan, ito ay tunay na pangyayari, and so therefore, not a parable, allegory, or what. Pero may nabasa ko yung sa sinulat ni Louis Malcolm. Ang sabi niya, yun daw paglalagay ng pangalang Lazarus, nang ibig sabihin ay God support or God helps, o di kaya ay God is my helper, yun ang ibig sabihin ay doon sa Hebrew word na Eliasar, na kaya nilagay noong sumulat nito ay upang idiin not the noun but the adjective. Kumbaga, this is not to indicate the name tag, kundi upang i-describe yung tao na yun. At ito nga ay yung kinalulugdan ng Diyos. Yung kumbaga sa ay ang Diyos ay nakatingin sa Kanya. So, medyo doon ako sumasang-ayon. As a matter of fact, ako nga ay magsasabi ng kaunting pasensya sapagkat one time, sometime, nasabi ko rin na pag mayroong pangalan ng isang kwento ni Lord, ay ito ay hindi parable. But now, I understand kung bakit inilagay yung pangalang yon. For us to see how they describe, how the author described this poor man. Siya ay kalinga ng ating Panginoon. Kung paano na si Lazarus ay nasa mata ng Diyos palagi, kabaliktaran naman yung itong ating rich man na ito. Kumbaga itong rich man na ito ay halos ay hindi niya nakikita si Lazarus, parang isa ramang siya sa mga bagay na parang anino lang. Kaya nga wala siyang naging aksyon, reaction doon sa nagaganap sa taong ito na naghahanap ng kahit mumu man lamang dahil nga very comfortable ang kanyang buhay, wala siyang hinahanap, wala siyang kulang, yun ang nangyari. So, kung ang Diyos ay there every minute of the day,
nakatuon ang mata kay Lazarus, ito namang mayamang ito ay never in his life. Para bagang kung dadagdagan mo pa ng kaunting analogy, marahil ay mas nakakita nito yung kanyang aso kaysa dito kay Lazarus. Yun ang backgrounder nito, no? Yung rich man na yon, kahit naman yun ganon, nakikita rin natin doon sa binasa mo na tinawag niya si Abraham na amang Abraham. Na nagpapatunay lamang ito na siya ay isa ring Hudyo. Siya ay nag-aral din sa mga sinagoga. Narinig din niya, nalaman din niya. Ang isa lamang matindi naman na para namang sa pangalan lang ay siya'y Hudyo, yung mga pinag-aralan nila sa sinagoga ay hindi ito dumiin sa puso nitong mayamang ito. O kumbaga, laging sinasabi natin, baka absent ito nung ituro ito. Halimbawa, Brother Rick, doon sa Deuteronomy 15:7-8, dapat yung alam ng mga Hudyo, pagdating nyo sa lupeng ibinibigay sa inyo ni Yahweh, huwag niyong pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Yun ang sa Deuteronomy 15:7-8. Marami pa yan. Pakibasa, brother, mahaba-haba lang doon sa Isaiah 58:7-11. Ito'y dapat alam din ng mayamang ito. Isaiah 58:7-11. Isaiah 58:7-11. Kaya rin po mga kapatid, bukatin po ang ating Bible at sumaybo po kayo. Isaiah 58, 7-11. from 7-11. Sabi po dito, ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, di rin giniyawi ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Verse 11, at akong si Yahweh, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Yun. So, ang ibig sabihin, para bagang yung mayamang yon ay pangkaraniwang buhay o pamumuhay ng mga taong kiniklaim na sila ay mga Hudyo, na sila ay pinili ng Diyos, sila ay natatangi. Ang malaking kulang sa kanila, alam niya ang mga salita ng Diyos, pero hindi nila inia-apply. Hindi pinahalagahan. Hindi pinahalagahan, marahil ay hindi alam, pero alam yan kasi yan ay talaga daw madiin ang pag-aaral nila eh. So kung yan ay nakita niya at kanyang ini-apply, hindi magaganap yung kwentong ito na napabayaan yung may sakit. Pero hindi naman yan ang gustong iparating ng kwento, kaya pinabayaan ng Diyos na maganap yan. Amen, amen. Sige nga brother, ikaw naman, ano bang iyong may-share sa natuklasan mo dyan sa ating binasa? Thank you, Lord. Ang napasin ko lang po dito ay dahil sa yung mayaman ay walang pagpapahalaga doon sa mga nadinig niya na batas ni Moises, pinangangaral ng mga propeta, marami siyang ipinilagay na mali. Ang tawag ay wrong assumptions. Una po, ay yung sinasabi sa utusan si Lazaro na isawsaw ang kanyang daliri para maibsan yung paghihirap niya doon. Kahit po na sa pagdurusa na, yung pagiging arugante nung mayaman ay nakikita pa rin.
ah, parang ina-assume niya, pinapalagay niya na si Lazarus ay mababa pa rin kaysa kanya. Na siya ay nananatiling malaking tao. Mayaman nga eh. Para bagang sa kanyang pananaw, si Lazarus ay nababalot pa rin ng sugat kung papaanong siya ay nababalot ng magagandang damit. So, sinasabi po dito na kung tayo ay naka-experience o nakaranas ng mga pagdurusa sa buhay na ito, huwag nating iisipin na yung mga lungkot at pagdurusang iyon sa buhay na ito, ang ibig sabihin ay kalungkutan at pagdurusa pa rin doon sa susunod na buhay. Katulad ni Lazaro na naka-experience ng ganitong klaseng buhay, nabago naman. Nabago. Pagkatapos nitong sumunod na buhay, nabago na po siya. Marami siyang wrong assumptions, itong mayamang ito. Katulad na lamang noong utusan si Lazaro na pumunta sa kanya. Para bagang, kasi nga wala siyang pagpapahalaga doon sa mga kautusan at doon sa mga ipinangangaral, hindi niya naunawaan kung ano yung eternity o walang hanggan. Di ka po tayo ay nilikha talaga para sa walang hanggan. Dalawa ang walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa piling ni Lord, at kamatayang walang hanggan sa apoy ng impyerno. Kung dito pa lamang sa lupa, ay namumuhay kang malayo sa Diyos, tinatanggihan mo ang kaligtasang inaalok niya, binabaliwala mo ang ipinangangaral ng mga lingkod ng Diyos, malayo ka sa Diyos, ang dulo nito ay walang hanggan din, kaya lamang walang hanggang kamatayan sa apoy ng impyerno. Pero kung ikaw, dito pa lamang sa lupa ay namumuhay ng malapit sa Diyos, sinasalang-alang mo ang mga turo ng Diyos, ng kanyang mga lingkod, sinusunod mo ang kanyang kalooban, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Hindi niya naunawaan na pagkatapos ng buhay dito, pag tayo ay napunta sa langit o napunta sa impyerno, ay forever ka nandoon. Wala nang second chance. Yung sinasabi niyang papuntahin, si Lazaro hindi na mangyayari kasi nga, ito na yung buhay pagkatapos ng buhay dito. So, kung saan ka mapunta, base sa naging buhay mo dito sa lupa, forever ka na doon. Yun ang hindi niya naunawaan. Okay. Opo. Oo. Bago tayo lumalim doon sa kabilang buhay, ating puntahan muna yung naganap doon sa gate. Yung application sa buhay natin, ito ba ay nangyari sa iyo? Hindi ka sugatan, pero ikaw ay tinanggihan o ikaw ay kwento ka nung last Tuesday ay ano? Iba po ang sitwasyon. Si Lazaro talagang wala naman nagawang kasalanan. Talaga lang baliwala siya sa paningin ng mayaman. Kaya siya binabaliwala. Yun namang aking na-share nung last week, hindi po ako karapat-dapat doon sa hinihingi kong tulong. Kaya ako'y pinagtaguan. Opo. Kasi kung ako'y tutulungan sa panahong yon, Okay. parang kinukonsinti na ako doon sa mga mali kong ginagawa. Yun po iba ang sitwasyon namin ni Lazaro. Parang Opo. tinanggap mo na karapat-dapat na kitanggihan. Opo. Kasi kung tinulungan nila ako nung panahong yon, hindi ako magigising doon sa katotohanan eh. Parang nga akong prodigal son na nung makapag-isip ng husay, ano ganito nangyayari sa akin, saka ko lamang po nakita Okay. ayun po eh. So siguro, hindi na ikaw. Di ba,
tayo, araw-araw may nakikita tayong street children, mga pulubi ngayon may mga pulubi pa, nagpapalimos pa, may kumakatok sa ating mga bintana. Ano yung, tayo palagi magkasama, ano yung ating reaksyon doon sa ganoon? Una yung ating ginawa at ano yung nasa puso natin habang nagaganap yon. Lagi naman pong ang mangunguna sa damdamin ay yung awa. Kasi makikita natin yung kanilang sitwasyon, kilala natin ang ating sarili, blessed na blessed tayo. Pero dito sa atin may umiiral na batas. Na bawal. Opo, at may pangungunsinti. I see. Opo, pero kami naman po ni Sister Mel, sa aming paghayo noon sa atin sa Batangas, ay di alam din namin nito. Ang ginagawa na lamang namin, nagbabaong kami ng biskwit at siya naming ibinibigay. Yun. May pamamaraan. Opo. Na matutulungan din natin kung gusturaan natin. Opo. May pamamaraan. Opo. So, it must not be an excuse na ito'y bawal. Ngayon, mga kapatid, nadagdagan pa yung mga bawal na ganyan upang matanggihan natin yung magbukas ng bintana, magbigay. Actually, sa dumadaming uli ngayong kaso ng mga sipon-sipon na iba na may tinatawag na COVID, talagang ina-advise na kung maaari, huwag na kayong magbukas ng bintana. At yung pamamaraan katulad ng sa iyo, okay din man yon. Pero merong ibang ang ginagawa ay gumagamit sila ng mga institusyon. Pamaya matatakal natin ito rito Yung bagang hindi na sila, ipinaubayan nila doon sa body, kung saan sila ang bahala mga siwa doon sa mga taong katulad nila na walang-wala. So, yung ating pag-aaral na ito actually ay yung mayaman actually wala yung nagawang kasalanan as in doon sa Ten Commandments. Halimbawa, hindi naman siya naging wicked doon mismo sa taong yun Pero, mas matindi pala yung kayo may alam na batas pagkatapos ay wala kang ginawa doon sa nakaharap sa iyo. Matindi pala yun. Walang tinutukoy. Walang sinasabing pinagalitan, pinalayas doon sa gate. Kumbaga sana walang indication na abuse or mistreatment kay Lazarus. And yet, nakaranas siya ng ganon na kaparusahan. So, katulad sinasabi mo kanina, nung nasarap na nga siya ni Abraham, ipinamukha pa niya na siya ay dapat talagang pagsilbihan pa rin So, yun ang ating nakita dito kay mayaman na ito. Ngayon, itong pag-aaral, sabi na nga, at ako may sumasang-ayon doon sa nangangaral na nakuhanan ko nito, pagka daw parable, ay napakagandang sagutin din natin kung ano naging tugon ng Diyos doon sa kanyang primary na mga listener doon. Ang mga primary listener doon, katulad ng ating nabasa na, ay yung mga publikano at saka sinners. Nandun yon sa audience. Nandun din, of course, ang kanyang disciples. Pagkatapos, yung mga Pariseo, yung mga sa Lucas 15:2, at iba pa mga crowds naroon doon. So, sa parable daw, napakagandang makita rin natin kung ano ang ginawang tugon ni Kristo doon sa mga nagmomormor o nagrereklamo kung bakit niya ginawa yun. Yun ang isa daw nating dapat na makita doon sa pag-aaral natin. At dito nga ay marami tayong makikita. So, ang tugon ay, bakit kayo nakikisalamuha? Bakit kayo ay nakikisalo? Bakit kayo nakikimingle? So, tinugon niya nung parable na ito ng rich man at saka noong si Lazaro. Kasi kung mapapansin natin, yung mga Pariseo ang pinagkatiwalaan. Kung doon sa Good Samaritan, ang mga Levita, ang mga pari, ang pinagkatiwalaan, pinaghabilinan. Pero sila'y umiwas sa kanilang tungkulin. Dito naman, yung rich man, sila ang may capacity, indirectly, sila ang binigyan ng opportunity o assignment. Pero tinanggihan nila ito. Kaya nga, andito ngayon si Kristo upang for the meantime, siya muna ang sumalo doon sa pagkukulang ng mga taong pinagkatiwalaan ito. Kumbaga sa ay
Ang pangyayari ay Jesus was specifically rebuking the Jews. Talagang nire-rebuke niya ito mga Hudyo na ito. And ang representative nito ay yung rich man. Nire-rebuke. They were the favored nation of God and wealthy because of the direct blessing coming from the Lord. Sila yung nabless. Pariseyo, pinagkatiwalaan, piniling lahi. Subalit, ano nangyari? Wala silang ginawa tungkol naman sa kapakanan ng iba, lalo yung mga mahihirap. The Jewish nation was to share the literal and spiritual blessings God had given them with the nations of the world. Ito na may represented ni Lazarus. So pinagkatiwalaan tayo, kailangan namang hindi natin ito i-hoard. Dapat ito na may ating i-distribute. In this parable, Jesus is pleading with the Jews to change their way and help those less fortunate. So, in our end, inihabilin din sa atin kung ang ina ng Diyos ay inihabilin kay John, itong mga kaawawang ito ay inihabilin din sa atin ng ating Panginoon. Indirectly, kung maalala natin yung si Maria Magdalena ba yun? Ibinuhos yung mamahaling pabango sa paanan ng ating Panginoon. At pagkatapos, ang comment ni Judas Iscariote, bakit di itinapos? Sana ipinagbili. At pagkatapos ay ibinigay sa may hirap. Anong sabi ng ating Panginoon? Ano nga sabi niya doon? Oo. Parang sinabi niya, ako muna. Ang mahihirap ay laging kasama nyo. So ngayong wala na siya, ito ngayon ang message sa atin. Kayo na ang bahala ngayon sa mahihirap. Somehow, ganon ang ibig sabihin ng ating pinag-aralan. So, yun nga sa atin, yung naulit natin kanina, yung tungkol sa sitwasyon, saan ka man pumunta, may mahirap. Saan ka man pumunta, merong indirectly nagpapalimos. Anong gagawin natin sa mga sitwasyong ito? Application na ngayon ito ng ating mga napapag-aralan. Ang nasabi mo ay may dala kayong biskwit, iniaabot na natin. Okay yan lalo sa atin, sa malayo naman sa traffic, kumbaga sa clean air pa rin somehow, kaya pwedeng iabot. Meron akong nakitang kasunod namin kotse ni Sister Cora, parang ang dala niya palagi, isang piling na saging, at di gano'n lang ng gano'n. I mean, tama rin yun, maganda rin yan, ano? Kasi ang sabi nila, ito yung sindikato Ang probability, meron niyang gano'n. Hindi dapat yun makapigil sa atin kung paano tayo makakatulong dahil yan ay ating inihabilin sa atin ng Diyos. Merong pamamaraan ang iba na ginagawa na ako'y nagulat at nag-share ito kagabi. Kagabi ay somehow, ito ang naging lesson namin sa mag-anak. Yung iba, katulad ng sinasabi sa Matthew 6:1-6, ang sabi doon ay, pag-ingatan niyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang inyong ginawa, wala kayang matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang epalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, kung gagawa ka ng anumang bagay mabuti, maganda ring malaman ng iba upang gayahin. Pero kung maaari, huwag na magmumula sa iyo. Ang sabi nga ay huwag na marinig na rin yung marinig nito. Ibig sabihin ay pagitan na lang yun ng Diyos upang ang gantimpala mo ay sa Diyos magmumula. Kasi immediately pagka ginawa mo yan, yung thank you sa iyo ng tao, baka hanggang doon na lang matanggap mo So I'm saying this kasi nga kagabi kami nag somehow Bible study and this is the topic at medyo yun po ang aking weakness. Kapag ka po kayo may lesson, at gusto kong i-apply na kaagad, ang ginagamit ko yung aking pamilya. Kaya kami nagtanong nga tungkol dito at nabanggit ko ang tungkol doon sa mga
mga private institution like the UNICEF, yung ba'y na-encounter na ninyo sa mga mall, yun ang nag-aalok sa atin na ang sabi ay ito po, matulungan natin yung mga nasa malayong lugar, magpapakain ng 100 bata for 1 year, magpapaaral, may titirhan, for that much of a year, at ito po ang bracket ng contribution. Sa atin sa Lipa, meron din doon yung SOS Village. Nakita ko sila doon sa isang mall sa atin sa Lipa. And I find it very, very practical, very, very reasonable. Kung ikaw ay gustong sumunod doon na ang pinagbigyan mo ay hindi ka kilala at hindi mo siya kilala, parang Diyos na lamang ang nag-referee. Yun. So, ang kaya ko natutuwa, yung 2 anak kong kasama ko palagi sa prayer meeting, naulit na sila daw pala ay ibinigay na yung kanilang isang credit card for that, isang credit card for that. Kami naman mag-asawa, glory to God po ang aking sinasabi. Ay yung isa sa pension namin, ay inilagay na namin doon for 1 year. At hindi namin namamalayan, umaagos yung ganong pagtulong sa kapwa sa mga taong hindi namin kakilala. Of course, yung charity must begin at home. Charity must begin at home. Meron lang ngayong sinasabing konting ingat. Kasi nga yung mga hacking at lahat. So mag-iingat tayo. Ang ating government, ating ipag-pray din kasi actually silang mandated para dito eh. Kaya lang, kung ano man ang mga reason, yung ating social welfare, hindi magampanan to the full yung kanilang tungkulin ito. So ito yung maging atin din panalangin sapagkat kinakailangan, sapagkat ang mahirap talaga ay hindi nawawala. Yung mga hirap na ito, yung mga tinatawag nating mga pangangailangan, kuminsan hindi lang ito sa pera. Kuminsan ito ay doon sa isang taong may sakit, o nakabilanggo, nasa ospital nga, o meron dalamhati. Ito rin yung mga kapos na nangangailangan ng ating atensyon, pagkalinga o pagsuporta. So, ito ang focus ng ministry ng ating Panginoon, ang mga mahihirap. Katunayan, doon sa kanyang unang sermon, doon sa Lucas 4:18-19, ang sabi agad niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Praise the Lord. At ipinalahanan niya ang kanyang mga followers to invite to their parties and friends, neighbors who can repay them, but to extend their invitation to the poor, the crippled, the lame, and the blind. Lucas 14:13-14. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man sila masuklian ng ginawa mo, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng gantimpala na wala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Meron ako naalala, brother. Naalala mo ba yung isa nating kapatid doon sa Laia? Yung bang si Sister Merseng? Well, we are free to share this kasi ito'y kanyang sinishare. Ito na for the glory of God. Naalala mo ba yun? Opo. Na pag ano mo yun, di ba, napa-assign ka sa Laia? Ano ba yun? Sister Mersing, Sandro. Opo, sa pagkaalala ko, sineshare naman po niya ito. Sila daw po ay talagang mahirap ang buhay noon. At naranasan nila na manghiram sa mga kapitbahay na meron. At naranasan din nila na pahindian. Tumanim sa kanilang isipan iyon. Tapos ngayon, na sila yung nabebless na, ang kanilang usapan ng mag-iina, kung may lalapit sa kanila na nangangailangan, manghihiram din, ang sabi ng anak, wag niyong paalsin na walang dala. Nagkatindahan sila. Nagkatindahan sila na blessed kasi nga po sa kabila ng hirap ng buhay na natiling kay Lord umaasa, patuloy ang paglilingkod kay Lord at alam naman natin, walang nasasayang sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po yung pagpapala ng Diyos, naranasan din nila. At yamang naranasan nila ang ganung buhay, nanghihiram, napapahindian, ang usapan nilang mag-iina, nung sila may tindahan at nakaluluwag na, pagka naman inay may lumapit sa inyo
na nangangailangan din, nanghihiram ng pansaing, huwag nyo naman pong paalsin ng walang dala. At alam naman po natin ang damdamin noong mga napahindian. Kaya yun ang naging usapan nila na mag-iina. Sa ngayon, ano ang katayuan ng kanilang pamumuhay? Glory to God. Lalo pong nabebless. Sobrang blessing. Opo. Brother, hindi lalo lang. Talagang sobra. Talagang At kita natin naman lahat yun. Opo. Ano? Glory to God. Ang maganda roon, meron kasi pagka naka-experience ka na kay Inapi, ang line of thought ng mga taong ganon ay pag ako'y nagkameron, ako'y maghihiganti. Yung ba yung naging nakita nyo sa ibang tao? Ako'y inapi, ako'y mga api. Nakakatuwa. Dahil sa produkto na nakarating sa kanila, ang salita ng Diyos. Yun ang isang nakita natin dito. Kaya brother? po, importante talaga na itong mga pangangaral na ganito, yung mga bagay-bagay tungkol sa ating Panginoon, itong mga salita ng Diyos, dapat po talaga ito ay binibigyan natin ng halaga. Pinagninilayan at higit sa lahat isinasabuhay. Okay. Opo. Kasi po dito sa ating pag-aaral, para pong pinakikitang kahit na gaano ka kayaman, kung wala ka naman Diyos sa iyong buhay, wala rin. Okay. Opo, yun. Praise the Lord. Yun po ang dami naman pong ayos lang ang pamumuhay. Walang maraming, basta sapat-sapat lang. Pero pag nagkakameron ng pangangailangan, ay agad pong naiibsan. Amen. O natutugunan. Isa pa. Yun po Isa pa, brother. Ito ay glory to God din, ha? Naalala ko lang, nakitabagan ko kabe na, brother, ikaw ang susuporta kasi Sister Cora medyo ubong-ubo pa. Naalala ko lang na nung mga panahong yon, I think still ongoing. Glory to God to, ha? Hindi ikaw ito, si Lord ito. Sila Sister Mel po, sina Brother Rick, tuwing Pasko, ay meron silang naipon na. Hinahanap nila yung grupo ng mga mangyan doon sa Lipa tuwing piyesta Pasko, brother. Pasko po. Ikaw nga magkwento, brother. Saan ba nagsimula yun at Thank you, Lord po. Pag Pasko po kasi, bumababa yung mga mangyan, yung mga badyaw, sa mga kabayanan, at namamasko. Yung pong mga mangyan, isang area po doon sa Lipa, yung malapit sa headquarters. Yun po ay malaking parking area na may mga sirang sasakyan. Doon lang po natutulog itong mga mangyan. At sila po ay namamasko. Isa pong pagkakataon, Sister Mel, si Lord naman nga po ay, basta ikaw ay lumapit, ang kanyang pagbe-bless ay lagi nang mararanasan. Siya po ang nakaisip, Daddy, mag-adobo tayo at mag-pack tayo ng kanin, pangulam. Hanapin natin yung mga mangyan at bigyan natin. Yun po ay ginagawa namin ni Sister Mel, yung nga pagpapasko, na sa amin lamang. Kung matatandaan niyo po, kayo po ay may iuutos sa akin nung araw na yon, kaya niyo po nalaman. May iusap kayo sa akin, naku, hindi po pwede Kami po may lakad ni Sister Mel. Yun po kaya niyo nalaman. Otherwise, Pero, walang nakakaalam. Opo, sa amin lang po. Hindi na narinig ng kaliwa, kumbaga. Yun po, at sa amin lamang pong magkakapatid. Kasi po yung aking kapatid sa abroad, nung malaman yung aming ginagawa, ay nag-share din sa amin. Okay. Ayun po. Amen. At parang nitong huli ay kayo'y nagsabing kayo'y gusto ring mag-share para marami-rami ang maabutan. Oo nga. Kung natatandaan nyo, kayo po ay Oo nga nagsabing, opo. Oo nga pala. Ano nangyari? Yun po ay natigil noong pandemic. Pero ito pong huli ay nagtuloy na uli. Nung kami magsabi, natigil. Ay kasi po ay pandemic ay wala naman po makalabas okay, At sorry. saka po Okay. ang provision ni Lord ay medyo nabawasan din. Okay. Sige. At Thank saka you, nga Lord. po, for safety reason, ay bawal pong maglalabas. Amen. Amen. Pero itutuloy na po uli. Amen. Opo. Glory to Maya-maya God, naman po mga kapatid. Yan po'y naulit, hindi para itaas ang sinuman,
kundi pag narinig, baka gusto niyong gayahin. Kasi marami pa rin yung mayayamang katulad ng kwentong ito, na walang pakialam sa mundo. Kahit pa yung kapaligiran ay gutom na at walang makain, ang mga bata dyan ay paikot-ikot na sa mga slum areas, marami din naman yung nag-i-ignore, yung sin of omission, kunwari hindi nakita, parang ganon. Well, yun ang maganda naman. Dahil nga tayo ay may Word of God, ang dating sa atin ay tayo pagagamit. Di ba? Katulad itong mga naganap sa buhay ni Kristo. Natandaan ba natin yung mayaman na binata? Nagtanong sa kanya, paano po ako makakapunta sa kaharian ng Diyos? Anong sagot, brother, ng ating Panginoon? Ipagbili. Oo, pero bago ipagbili, sabi niya yung mga kautusan. Sundin mo ang kautusan ng Sundin Diyos. ang kautusan. Sabi naman po, bata pa sinusunod na niya. Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Kumbaga saan, check. Kaya lamang nang sabihin ni Lord na, isa na lamang, ipagbili mo ang iyong kayamanan at ibigay mo sa may hirap. Ano nangyari? Bagsak siya. Opo. Nakakalimutan po kasi ng marami na kaya tayo binebless ni Lord. Sabi po sa salita niya, pagpapalain ko kayo higit sa inyong pangangailangan para kayo may maipagkawang gawa. Praise the Lord. Kuminsan po, yung blessing na pinapadala sa atin ni Lord, hindi para sa atin lahat. Tama. Pinadadaan lang sa atin para makarating sa ating kapwa, lalo na doon sa nangangailangan. Praise the Lord. Kaya po pag hindi natin binibigyan pansin yung mga kapuspalad, nagkakasala tayo sa Kanya. Oo nga. Yun po yun eh. So yun ang dating sa iba. Pag inalis mo sa akin yung isang bagay na yung pala ang kanyang Diyos, hindi na muna. Si Zacchaeus blessed. Si Zacchaeus blessed, ha? Lucas 19:8-9. Narinig lang niya, hindi naman si Kristo ang nagsasabi, narinig sa mga katabing kapwa niya, tax collector, tungkol sa kung bakit nakikisalamuhan naman si Kristo. Mismong si Zacchaeus ay tumayo. Hindi naman siya pinatatay ng Lord. Ang sabi niya ay, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito, pagkat anak din ni Abraham ang taong ito. So, iba't iba ang dating. Sabi nga natin, merong ang dating ay, hindi ko ito gagawin pag ito'y nagkameron ako ng opportunity. Yan ang iba ay, maghihiganti ako. Dito naman sa mga pinagsabihan, ang isa ay, hindi ko po kaya yan. Yun namang isa, ang sabi ay, kaya ko yan. At ito pa nga ang gagawin ko, ano? So, yan ang napakaganda. At teka muna, tayo muna ay bumati, brother, at baka lupas na naman ako, ha? Sige, brother. Batiin po natin ang mga may birthday sa araw na ito, May 30, 2023. Happy birthday, Sister Gabriel Martinez, Sister Tess de los Santos, Sister Melody Portin, Sister Emily Malikden, Brother Lester Barte. Yes. At belated happy birthday kay Brothers Cedric Hernandez. Yes, so happy Happy birthday. birthday po. Happy birthday Happy sa inyo birthday lahat, sa inyo mga lahat. kapatid. Enjoy your blessed day. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't make you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Praise the Lord. Praise the Happy Lord. birthday, mga Happy kapatid. birthday. Malakas na Sister Ched, ano? Nagsasayaw na uli.
Ayan. At sige po. Hallelujah. At para po sa ating repeat new song of the week, entitled Our Father, composed by Sister Seni Radam, arranged by Brother Daniel Cosme, and interpreted by Sister Esa Nokum. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Thank you, Lord. Ang gandang awitin, ano? Sige opo. po, patuloy na tayo.
Bago ko lamang po makalimutan, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito para po pasalamatan yung isang tao, si Mark De Los Santos. Kung hindi po, sa kalaman po ng lahat, nung Sunday po, kami pauwi ni Pastor Rapi, kami po ay nasabugan ng gulong sa NLEX. At malaki pong problema kasi po ang liit ng jack. Lapat na yung goma. Ito pong taong ito, si Mark De Los Santos, naka-adventure din, tinigilan po kami at nag-offer ng tulong. Naku, ang liit ng jack nyo, may crocodile jack ako dito. Lahat po ng pagtulong ay ibinigay sa amin, kaya po kami ay agad ay nakapagpalit ng gulong sa tulong niya. At siya rin po ang kukuha ng tubig para mahugasan ang aming kamay na nangitim na sa dumi, kasi po matagal na yung reserba sa ilalim ng sasakyan, ay wala na pala yung tubig niya. Alcohol po ang pinasirit sa aming mga kamay para kami makapaglinis. Hanggang sa matapos po ay nandun po ang kita namin na bukal sa pusong pagtulong sa amin. Out of nowhere, pinadala ni Lord ang taong ito. Kaya po, Mark De Los Santos, salamat ng marami. Ikaw ang ginamit ni Lord para kami ay makauwi ng ligtas hanggang sa center. Amen. Salamat sa Diyos. Parang Good Samaritan, ano? Oo nga po. Diba, naplatan kayo, di bagsak kayo katawan nyo, Talaga po. mama. Siguro po yung nakita ng dalawang maputi ang buhok ay silip ng silip sa ilalim. Malaking bagay din yun, brother. Anyway, totoo yun. Parang Good Samaritan, ha? Opo. Binigyan kayo ng alcohol. At saka po Yun ang alak ng Samaritano. Oo. Yeah, po. Tapos binigyan kayo ng Kaya siguro pampunas. po yung aking sugat ay hindi na namaga. Kasi po nagkasugat sa pagkalas ng reserba Anyway, so marami pa. Actually, mga kapatid, Opo. marami pa mga Good Samaritan. At ating panalangin na kumaunti ng kumaunti yung mayamang nag-i-ignore na nakalagay sa kanyang opportunity. So, sa ating pong pagtatapos ay makikita po natin ang kaimportansyahan noong huwag na nating ipagpabukas pa yung now na. Tatlong bagay po palagi ang hindi natin mababalikan. Yung opportunity, yung mga binitiwan nating salita, at saka yung oras. So, sa ating pag-aaral, gawan po natin ng dedication. Ipag-pray natin na magawa natin ito. Number 1 ay ngayon na tayo mag-share ng kung naman gusto mong i-share. Ibigay, ipamana, yung lalo yung salita natin. Kung kayo may pamamana sa mga anak, ngayon na magpamana, patas po na patas ang mga taxes. By the way, kung mapapansin po ninyo, ang ating pong mga damit sa tukador ay baka po hindi yan makahilera sa quality at ganda nung sa ukay-ukay. Wala nung tatanggap niya, kaya kung maaari atin nung linisin na at napakaganda hong gawin natin yon. So, isang bagay pa, mga kapatid, napakahirap ang ikaw ay naroon sa other end. Kumbaga sa for the meantime, for this time, mas marami sa atin ang naroon sa upper end. Pero pag dumating yung puntos na ikaw na ngayon yung nangangailangan, to the point na ikaw ang humihingi, ikaw ang umuutang, ikaw ang nagpeprenda, ay iba ho yun. Baka po katulad ng mga naranasan ni Brother Rick, naranasan ni Sister Mersing, napakatindi po ng yung kahiyan. Laging may pride, pero talagang hindi maalis yun. Kami man, mga kapatid, nakadanas kami ng ganyan. Salamat sa Diyos. Pati sa magulang, nakakahiyang magsabi. Kaya in as much as possible, ngayon tayo ang mayroong opportunity o kakayahan na makatulong, tumulong na tayo. Huwag na nating intayin na dumating ang puntos na tayo naman tutulungan. The Good Samaritan, yung kanyang treasure, yung alak niya, yung kanyang asno, at saka yung binigay niyang dire-diretso, yung treasure niya, dinala sa, bigyan ng first aid and everything. Yung kanyang time, it appears na itong ating Good Samaritan, ito ay isang negosyante, ha? Kasi may sariling asno, may dala mga pera, at medyo magalang na tao. So, sa totoo lang po, inyo agad maging discernful tayo. Pagka po may pumipigil sa atin na tumulong, wala po pumipigil na yan kundi si Satanas. Ayaw po ninyang magkaugnay-ugnay tayo is magawa ng mabuti dahil ang Diyos lamang ang may gusto niyan. Pagka tayo ay sumunod sa gusto ng Diyos, ay sising alipin na naman yan. Kasi ang kay Satanas, ibig niyang ipalagay sa atin
na ito ay it is not enough. Yung scarcity mentality. Pero sa ating Diyos, ito yung buhay na ganap at siya. At ito yung kayamanang hindi maubos sa Pilipos 4:19. So ang una, huwag na nating ipagpaliban. Ngayon na, huwag na. Ang pangalawa, let's seek the Lord now. Hanapin agad natin ang Diyos habang nariyan pa. Ang paghanap sa Diyos, tulad ng ating pag-aaral noon, na hindi necessary sa simbahan lang palagi. Ang kalimitan ito doon sa mga taong hindi makapunta sa simbahan, sa Islam area, sa ospital, sa mga presinto, sa lahat, sa mga gutter. Yun ang ating bigyan ng misyon. Sa mga titibagin, doon sa makipot na landas. Kakaunti ang pumupunta dyan kasi yan medyo ma-challenge mahirap Ikaw ay baka hindi ka sanay sa ganyan, ano? So, naroon ang ating Panginoon. Naroon palagi siya. Habang ganito tayo, let us seek the Lord through the poor. Kasi yun ang mensahe sa atin. Sa mayayaman, nandun din ang ating Panginoon. Pero ang mensahe ngayon ay doon sa higit na nangangailangan. The least, the lost, and the last. So, ito mga kapatid, hindi tayo ligtas ng ating ginagawang pagtitipid o pagkipit sa ating mga pananalapi. Ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. Pero hindi lamang ang pagsasabing si Kristo ay Diyos ko, kundi pagsasabuhay ng kanyang sinasabi. At ngayon nga, sa oras na ito, ang sabi niya ay, gamitin niyo ang ibinigay ko sa inyo, that is why kayo ay aking nabibless. So, also, speak it out. Dapat kayo magpakilala na ikaw ay kakampi ni Kristo. Ang mga ginawang kabutihan sa atin ni Kristo, dapat ipagyabang natin. Wala na dapat na sikreto mga Kristiyano. Pagka nanatili kang sikreto, aagawin yung dapat ay pinagsabihan mo ng salita ng Diyos. Ang sabi dito sa Gawa 3:36, na makita nito sina Pedro at Juan sa pagpasok sa templo, siya humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang sa ililimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung anong meron ako, ay siya kong ibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Salita ng Diyos. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Salita ng Diyos muna yan sa ating espiritu at sa ating kaluluwa. So, thank you Lord. Yun ang dapat natin kaagad at i-share natin ang Word of God. At ang dulo niyan ay walang masasayang. Ang imbita sa atin ay mananatili. It is, hindi niya babawiin yan. At ito nga ang ating pag-aral ngayon. Ang matandang mayaman na ito ay nabuhay na sagana sa lupa, pero hindi siya nag-share. Kaya nagkameron ng reversal of faith na tinatawag. Sabi nga ni Abraham, nung sabihin na ang hinaing nung matandang, nagtamasa ka sa lupa. Ito namang si Lazaro ay nagdusa. Kaya ngayon, reversal of faith. Hindi naman sinasabing pag ikay mayaman, ikaw ay doon agad sa impyerno. Hindi naman ganon yung mga exemption. Sinasabi lang, nakakalamang. Pagka hindi mo ginamit ang blessing ni Lord para sa iba't, hoarding ka, tayo ka ng malaking kamalig, napakalaking pagkakamali para sa iyo. So, in closing, nais ko lamang pabasa kay Brother Rick, yung Matthew 25:30-46. Ito talaga ang pupuntahan ng lahat na sa atin. May itatanong ang Diyos sa atin kapag tayo nasa harap na niya. At yung Matthew 25:31-46. Brother, thank you Lord. Sige po. Matthew 25:31-46. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukodin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nakasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.
Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan nyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. At verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Salamat sa So, Diyos. mga kapatid, kapayapaan ay sumating lahat. Hindi pa huli ang lahat dahil ang gusto ng Diyos, matupad ang bawat salitang ating naririnig. Kung kayo narito na, ipagpatuloy kasi kayo magiging magandang halimbawa. So, muli, maraming salamat sa oras na pahiram mo sa amin sa sitwasyong ito na may kapayapaan at salamat sa pagsama sa amin ng Holy Spirit. Nawa nga po'y naging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang narinig mo sa aming dalawa. Salamat po ng aming puso't isipan, pari po ng aming mga kasama rito at yung mga nakikinig at higit sa lahat, ikalugod din po ninyo na hindi masayang ang aming napag-aralan, maging buhay namin. This is dedicated all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.